having a picnic here. Let's eat. Wow. All the sausage, I have them put it together. Because you only got one extra, right? Yeah. So I can put it all together. There's plate here. He hang my drink in the back. You got some plate? Yeah. Amen. Let's eat. Hi everyone, welcome back. Kakatapos lang namin mag-picnic sa Shibugan. Kasi yung binibilan namin ng Mong store, yung mga niluluto nila, located sa Shibugan. So, may nakita kaming small park doon. Bumili ang aking asawa ng malaking banig. Nakita nyo naman, di ba? So, natutuwa ako kasi yung ref namin, wala na kaming, ubos na kami wala namang, parang frozen food na. So, naisipan ng aking asawa at saka ng pamangkin niya is kumain sa Shibugan. So, nag-decide silang mag-drive doon at nag-picnic nga kami yun. So, natutuwa lang ako kasi never ko nang naranasan yung nagugutom, yung antayin mo pa yung ng pagdating ng sahod bago ka makakain ng masasarap. Pero dito, kahit kailan, kahit anong oras namin gustong kumain, nakakain namin, no? Napaka-blessed, di ba? Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil napaka-buti talaga ng Panginoon, no? Kahit anong hilingin mo, nasusunod. Kaya lang naman, minsan kasi humihiling yung asawa ko na manalo sa loto. Lagi na lang gano'n, no? Wala lang, trip lang. Siguro, papasaya lang, papatawa lang, nagjo-joke lang, pero minsan din kasi, i-prangkahin natin si Lord na gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan, hanggat pero huwag ka naman umasta ng manghiling ka ng mga hindi ka naman mabait. Diba? Tama ba? Natutuwa lang ako. Wala lang kasi nandito ako, located kami sa Manitowoc, sa Wisconsin. Ito sa mga lugar na magaganda sa US. Tahimik, 'di ba? Napaka lang kasi ang saya na malungkot, siguro malungkot lang dahil What are you doing? Throwing away the band-aids. Okay, close the door. I had a cut on my feet. Oh, You know the blister? There was a cut on there. yeah. Like dito. Nasaan na ba ako nakaluwa? Nawala na naman ako. Pag kinakausap ako, nawawala ako. Siguro malungkot lang nga yung malayo nga ako sa pamilya. Pero masarap. Masaya ang buhay kasi kaano ko yung mga anak niya. Maayos kami, wala kaming sakit, wala kaming, yun yung masaya lang lagi, 'di ba? Sana laging ganito, no, masaya lang, walang sakit. No? At ito tumawag ang chika ko lang kasi tumawag sa akin yung 'di ba na-sputum nga ako sa Philippines. So pagdating mo rito sa US is may another medical na naman. Kakatas ko lang mag-x-ray dito sa US. So tinawagan na naman daw ako, sabi nila hindi pa daw tapos yung medical na gagawin sa akin. So kukuhaan daw ako ng dugo. At saka may medical doctor ako ng doctor nila. Ewan ko kung free pero hindi ko pa alam. Babalitaan ko ulit kayo. Kasi ayun nga daw yung sabi nila na hindi pa daw tapos. Pero ang result doon sa x-ray ko is negative naman. So thank God kasi negative, diba? So ito nga, mamaya maglilinis ako ng garden kasi medyo busog ako ngayon. Ang dami ko nakain. Kailangan kong tunawin yung mga kinain ko. Ayokong manghiga. Kasi pag nahiga ka, tulog ka, lalaki yung gantong mo. Kasi di ba pagka kumain ka,
Surely, yung mga kinain mo, hindi naman agad bababayan, di ba? Hindi naman agad itatayo mo. So, yung mga kinain mo, nag-i-sprint pa dito, ayan, yung mga ganyan-ganyan. Kaya lumalaki yung ganito natin kasi pagkatas natin kumain, hihiga agad. So, ang maganda, maglinis-linis ka ng garden or wala naman kayong garden, tumambay ka sa labas, pakichismis ka. Tama ba? Hindi, ano lang, wala naman kayong garden, maghugas ka ng plato, maglinis ka ng bahay, di ba? Parang tunawin mo ba yung mga kinain mo? Kasi dati mga gawain ko is after kumain, naghihiga agad ako. So, medyo pangit pala yun, no? So, dapat tunawin lahat ng mga kinain. Tapos mamaya kakain ulit, no? So, I think mamaya hindi na ako kakain. So, busog na ako for this video. Hindi na ako kakain mamaya. At mag-ano na lang ako, exercise. Papasalamat ako kay God kasi binigyan niya ako ng masayahing pamilya. Kahit ganito yung sitwasyon, di ba? Kahit yung mga anak niya mababait naman ang anak niya sa akin. Tsaka magalang, mababait ang mga bata. Laging nagdadasal pag kumakain. Hinihikayat kami nung pangalan niya anak na mag-Christian daw kami. Siguro yung Roman Catholic, di ba ako kasi Roman Catholic. Parang Christian naman din yun siguro, no? Parang same lang, pero ang Catholic is nagsisimba ka sa mga Katoliko. Pero pagka Christian, sa Christian ka magsisimba. Siguro ayun lang kinaiba. Siguro, pero may pagkaibahan din. Pero, kami ng Christian. Kasi yung anak nga niya, pinipilit niya. Hindi naman sa pinipilit, pero parang inuudyo kanya kami na mag-Christian daw. Kasi, para pag nagsisimba nga, hindi na yung kaibigan niya yung kasama niya. Kami na. Diba? Tama ba? Pero ngayon kasi, masyado pa pang busy yung asawa ko. Kasi every Saturday, meron siyang work job sa FedEx. Tapos, every linggo lang ang pahinga niya. So, parang hindi niya siguro pag niya na pag umayaw na siya sa FedEx siguro doon na kami magka-Christian. Pero lagi naman kaming nagdadasal bago matulog, bago magising, at saka bago kumain. Ang babait niya ng mga stepkids. Kasi di ba may mga ibang suwail. Yung alam mo yun yung aawayin yung tatay niya. Tapos, alam mo yun, yung mga mapapanood mo sa mga bagets. Kasi pag mga ganyang age, usually, di ba, rebelde yan, yung mga ganyan, mga 14, 13, mga rebelde mga ganyan, di ba? Kasi yung mga time kong ganyan, parang rebelde ako yung mga ganyan. Pero dito iba, siguro mabait lang sila kasi kung the way silang palakihin ng aking asawa. Di ba? At saka pagkakain, lagi sila nagtatanong na pwede ba kainin, ganyan-ganyan. Pwede bang kainin to, ganyan-ganyan. So, ayun lang, kahit chachabi nila, di ba? Ang lang dito sa bata, yung sila, yung alam mo yun, pagka malamig naman yung bahay, hindi naman sobrang init. Binubuksan pa rin yung AC, ako lamig, sige nawin ako kasi. Ang ahin lang ang hindi namin pagkasundo. Siguro kasi hindi pa ako ka-adapt dito ng klima. So, kaya ginawin pa rin ako hanggang ngayon. Siguro kasi hindi pa ako sanay, di ba? At saka feeling ko kasi pagka malamig, palalagnatin ako. Siguro ewan ko bakit ganun. Hindi ako sanay. Gusto ko kasi yung pinagpapawisan ako, yung nag-oily mukha ko, pwede ka na maggisa ng bawang sibuyas, di ba? Ayun yung gusto ko. Ayan, oily na naman ako. Ayan. Kasi yung AC nakabukas. Pero mamaya lalabas ako. Mag-aano ako. You wanna go outside? Pag-just ako. So, yeah, I'm gonna rest a little bit and then I'm gonna go to the garden. I'm gonna clean my garden. Kasi yung mga garden ko, may mga bunga na. Garden in the back. In the back and in the front. Okay. Diba? Natutuwa ako kasi nakatira kami sa abundance place. Was that ka abundance land? Place of abundance.
place of abundance. Natutuwa ako. Kasi, ayun nga, hindi namin na-feel yung gutom ba na dati nararanasan ko dati nung bata pa ako. Yung dati nga one time nga wala pa akong alam siguro mga 7 years old ako noon. Wala kaming ulam. Sika ko lang. Syempre pa baka mamaya. Naalala ko lang kasi laro ako ng laro sa labas. Laro ako ng laro ng mga pogs, ng ganyan. Tapos ang pag umuwi ako sa bahay namin, inom lang ako ng tubig. Ako naman hindi naman ako hanap ng ulam o halap ng pagkain noon Kasi ako, laro lang talaga. Siyempre, di ba may mga age tayo na laro lang ang ganapan natin sa mga Nung bata ako, lagi akong nainom ng tubig. Tapos yung nanay ko parang wala yata kaming bigas noon, tsaka wala kaming ulam. Kasi yung papa ko hindi pa umuwi. Kumbaga parang nag-sideline pa yung patay ko. Tapos puro tubig lang ako. Magulat nga yung nanay ko kasi wala daw akong hinahanap na pagkain. Yung, alam ba yun nagugutom ako yung ganyan. Wala, puro tubig lang ako. Tapos laro-laro. Tapos pag napagod tulog, ganyan. Yun lang yung namin, yung buhay namin noon. Pero ngayon hindi ko na nararanasan. Hindi ko na nararanasan magutom. Nararanasan ko lang magutom pagka magpa-fasting kami, Wala lang, natutuwa lang ako kasi napakabait ni God na binigyan niya ako ng masayang pamilya. Siguro wala na akong hiling. Ang hiling ko lang is sana lahat ng pamilya ko laging ligtas. Walang sakit. Ay, laging hiling ko. So, diba? Huwag na tayong humiling ng marami. Tsaka nung ek na na kabuluhan sa kasi lagi kong iniisip bakit madadala ko ba yan sa hukay parang lagi ko na yun pero ako pabili ako ng pabili. Ang gusto ko lang naman bilhin is yung mga plants yung table nga pag yung mga kailangan ba pero yung ek na Louis Vuitton yung mga gano'n mga pabango na kasi meron naman ako pabango. Baka mamaya pag bumili pa ako pabango, ano lang gagawa, mangyayari dyan sa pabangong yung binili ko, kolektahin ko. Tapos mangyayari, masira, ma-expire, parang gano'n. So, ang aking asawa na nagpapahinga yan. Sikahan muna tayo for today's video. Diba? Tama ba ako? Ayun lang lagi ko iniisip. Siguro yung mga dun sa mga bigyan natin ng advice, So, kung gusto mo mag-ipon ng pera, lagi mong isipin na madadala mo ba yan sa hukay o hindi. Kasi kung hindi ka ganun mag-isip, siguro lahat na pagka may pera ka, hindi mo maiipon. Hindi ka makakaipon. Kaya, siguro, ayun na yung napagtanto ko. Siguro pagka gusto ko nga talagang magkaroon ng ipon, is yun lang lagi yung mindset mo na madadala mo ba yun sa hukay o hindi. Diba? Kasi kung hindi mo na madadala ba't mo pabibilin? Tama ba? Diba? At least nakakahat na naman kayo ng nakalanghap na naman kayo ng advice. Kasi kung ganun ka mindset ba? Kung ganun ang mindset mo, siguro lahat ng gusto mo hindi mo bibilin. Like ka nang papaisip, ay, madadala ko pa to sa heaven. Ay, madadala ko pa to sa hell. So, mga ganun, syempre, hindi natin alam kung saan tayo mapupunta. Kung sa hell ba o sa heaven. Diba? So, isipin mo rin na, ay, kung hindi ko madadala, bakit ko pa bibilin? Diba? Pero ako kasi, ang mga binibil ko is yung kailangan nga sa bahay. Yung needs. Tulad ng, siyempre yung plants, rin naman yung pampaganda rin ng bahay. Siguro yung plants, anong tawag din? Kasi plantita kasi ako exempted ang plant. Diba? Hindi naman siya luho. Siguro luho rin sa mga iba. Pero para sa akin, parang exempted. Kasi yung plants, naman yun plants yun Kahit konti lang ang bilhin mo, uusbong na yun Tsaka papakalatin mo lang. At saka makakain mo. Diba?
makakain mo siya, makukulay mo siya. Eh, kumuto sa yung mga ang binibili ko is yung mga flower na hindi makakain. Yung pampa-decorate lang ng bahay. Kasi ang binili ko kasi itong nakaraan, mga seeds. Yung mga tomatoes, eggplant, okra, beans, pachoy. Ayun yung mga ano yung mabibili, makakain mo pag binili mo, di ba? Napagod ako for today's video. Kahit wala naman akong ginawa, parang kumain lang kami, tapos pagod na ako. So, pahinga lang ako ng mga 30 minutes, tapos lalabas ako, maglilinis ako ng garden. Kasi nung isang araw, grabe talagang pagod ko nung isang araw, tagaktak ang pawis ko. Siguro nag-loss ako ng mga 3 pounds. Kailangan ko talaga mag-loss kasi meron kami net na 10 pounds daw 10,000 pesos. O, di ba? Sino ba hindi gaganahan doon, di ba? Kahit sino naman siguro gaganahan magpapayat, di ba? Kung may kapalit. Di ba? Tama ba? At saka maganda rin ang payat. Magagawa mo lahat. Yung maglakad ka sa hindi ka hihingalin. Kasi pagka medyo mabigat ka, parang konting lakad, hingal ka na. Sakit na ng ganito mo, ganyan mo. Umihilit na yung asawa. Na-experience ko yung 63 yata. 63 or 65 kilos ako noon. Grabe, konting lakad lang daw, pagod na ako. Parang gusto ko nang mag-jeep yung mga time na yun. Pero nung itong nagpapapayat ako, parang konting lakad pa, parang gusto ko pa maglakad. Kasi yung lakad, rin naman yun, exercise din naman yan. Tama ba? Tsaka maganda talaga pagkapayat ka kasi ilan ng mga magagandang damit nasusuot mo. Kahit mag-crop top ka, masusuot mo. Hindi ka mahihiyang ilabas yung katawan mo. Diba? Kasi yung ang laki ng bilbil ko noon, hindi ako nakakapag-crop top. Hanggang ngayon din naman kasi nasa stage pa rin ako ng diet. So, konti lang yung kinain kong kanin for today's video. Kasi nung mga nakaraang araw, hindi na ako nagkakain ng mga kanin. So, ayun nga, iniiwasan ko yung kanin kasi nga, glucose emerald daw siya sa katawan. So, dapat ko siyang tanggalin. Pero ang kinatutuwa ko lang is monthly, kung nagkakaroon ng ng regla. So, sana nga tuloy-tuloy na, Kasi noon kailangan ko pang mag-take ng pills para lang monthly period. Pero ngayon hindi na. Ewan ko bakit hindi. Ewan ko siguro kasi wala na stress. Hindi na ako stress. Hindi na ako, alam mo kasi dati, ang hirap talaga kalaban ng stress. Kasi pagka stress ka, tulad niya na. Kasi dati, nung wala pa ako rito, lagi kong problema. Bayaran ng bahay, bayaran ng bills, pagkain ng cat food. Yung problema ba na bills lagi, financial pa lagi ang problema ko. Nung lumipat ako dito, wala na. Kasi hindi ako pinahawak ng mga financial lang emirate ng asawa ko. Hindi ako pinababayad mga ganyan-ganyan. Hindi rin ako pinagproblema sa mga pamilya ko. Mga ganyan. Kasi isa daw talaga ang pagiging stress. Isa sa mga dahilan kung bakit ang babae nagkakaroon ng hormonal imbalance. No? So, iwasan natin ng stress sa bagay kasi hindi natin may iwasan ng stress, diba? Tama ba? Ang asawa ko lakas naman humiling. So, hindi natin may iwasan ng hormonal imbalance talaga. Siguro, pagka hindi ko rin alam siguro, na lang, pray ka rin. Minsan kasi ang pray malakas din ng tulong. Diba? Kasi marami din akong friends na merong PCOS. Meron din hormonal imbalance. Yung every 3 months, every 6 months sila nagkakaroon. Minsan nga, 1 year. Pero ako nung time nung sa akin, yung pinakamalala, 6 months. Hindi ako nagkakaroon. Sabi ko, pagka 6 months na, pumunta na ako sa OB, tumatakbo na ako sa OB. Tapos, ayun nga, pinainom ako ng Dian pills. Ang mahal ng Dian pills, 600 yata, 700. So, every month, nagbibili ako ng ganyan. As may mga iba pang gamot. Nung hindi na.
Ewan ko siguro sa mga kinakain ko rin na. So, watch out link. Ayan, isa rin sa mga tinanggal ko sa katawan ko is yung canned goods. Yung mga dilatang mga pagkain. At saka ang lagi namin kinakain is yung healthy. Yung mga healthy gulay. Minsan may mga lettuce, minsan may ano. Tapos iniwasan ko rin mag-almusal ng marami. Kasi yung almusal ko doon sa Philippines, laging sinangag na kanin, hotdog, ganyan-ganyan. Yung alam mo marami ba? Pero ayun ang iniwasan ko. Kumain ng maraming almusal. Kasi minsan, ang almusal ko rito, 11 na. 11:30 kasi naantay ko yung asawa ko umuwi, di ba? Pero pagka nasa biyahe naman kami sa truck, mag-almusal kami, maliliit na almusal lang. Yung isang tinapay lang, na tapos tinanggal ko na rin yung mga kape, may asukal, tinanggal ko rin yan. Tapos kung kaya mo, mag-almusal ka ng prutas. Diba? Doon, siguro nag-start yung regular balance, regular period ko. Kasi every month na talaga ako dinadatnan. Kasi siguro hormonal imbalance at saka yung pagkakain mo ng mga blueberries, strawberries, red berries. Meron mga red berries. Mulberries, mga ganyan-ganyan. Isa rin yung nakakatulong sa mo. Diba? Hormonal imbalance mo, yung mga whole grain, yung parang Quaker Oats, parang ganun. Pero hindi ako kumakain ng Quaker Oats. Ang kinakain ko yung tawag din nilalagyan ng gatas. Kalimutan ko na. Ito yung almusal. Pagka gutom na gutom ako, kukuha cereal. Yung cereal ko, yung healthy stuff, may mga nuts, almonds, tapos yung binili kong milk is yung almond milk. Tapos nilalagyan kong isang patak ng honey. Ganyan, ka-healthy ang mga rito. Kaya nga natutuwa ako kasi hindi ko na kailangang problema pa ng monthly ko sa OB, di ba? So sana magtuloy-tuloy na talaga kasi hirap din kasi. Kaya ako hanggat maaari, if ever na ma-stress ako sa inaalo ko yung sarili ko, yung manonood ka ba ng bayan, nakakano naman ito asawa ko. Yung manonood ka ba ng mga nakakatawang movies, tsaka yung doon, pagka once na nakita mo yung feeds ko na puro nakakatawa yung mga joke na ibig sabihin, stress ako noon, pinapaano ko yung sarili ko, pinapalamig ko yung parang ganun. Yung sweet ko, panay yung mga joke yung ko, sinishare ko. Kaya yung sabihin nun, lagi akong stress. Tinatanggal ko yung stress sa katawan ko. Kasi lason yan talaga. Lason, feeling ko sa atin lason talaga yung stress sa katawan. Kaya mas maganda yung wala kang alam. Yung mga sa pamilya mo, pag may problema sila, huwag mo nang alamin. Kasi pagka once na inalam mo, pinasok mo yung problema nila, kasama ka na sa problema. Di ba? Tama ba? Ayun lang, share ko lang. Thank you guys for watching this video. Nakapagkwentuhan ka na naman sa akin. So don't forget to like and subscribe our channel, di ba? Thank you po sa lahat ng mga nanonood. Walang humpay na nakaantabay sa aking channel, no? Maraming salamat po kahit ilan-ilan lang tayo Lagi po kayo nanonood sa akin. Maraming salamat po at sana lahat ng mga nagkikiwan visa, lahat ng mga malagpasan nyo rin yan kasi nandyan din ako sa process na yan noon. Diyan ako mismo na stress. Pero kaya na ko lagpasan. Ibig sabihin parang kaya na ko lagpasan. That means kaya nyo rin lagpasan. Tama ba? So maraming salamat po sa lahat na manonood. At doon sa mga magtatanong about sa K1 visa, wag po kayong mahihiyang magtanong. Diba? Kasi pagka once na nahiya ka, hindi na tayo natapos. Diba? Once na nahiya ka, tapos pumunta ka sa K1 visa, interview mo na, wala kang kaalam-alam, di ba? Anong ginawa ng kahihiyan mo? Di ba? Nakatulong ba? Di ba hindi? So, huwag ka mahihiyang magtanong. So, maraming salamat po sa lahat. And again, don't forget to like and subscribe our channel.
Bye-bye and God bless.